Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas sa Tony Claire Castro. Today is August 27, 2026. At pag-usapan natin dito ang latest post ni Senator Alan Cayetano kung saan sinasabi niya na naamin niya na masakit. Okay, masakit. Medyo masakit. Yan, nasabi niya, no? That's why, aminin niya. Medyo masakit sa kanila mag-asawa. Yung 1.3 million sa mga, masakit din sa mga 1.3 million tagigenyos. Ang sabi niya, masakit din sa 1.3 million tagigenyos na may fake news at paulit-ulit na fake news. Yan, sabi niya, misinformed daw ang mga marahil ang nag-aakusa sa kanya. At ito ay patungkol dito sa reclamation na nagawa or ginawa sa Laguna Lake ng walang permit. Ito kasi po ang isa sa nagiging issue. Noong una po kasi hindi naman to yung unang tinatukan ni Senator Ping Lacson. It's more on the 32 flood control projects dito sa Taguig na medyo questionable. Pero lumalabas din nga po ngayon yung issue ng reclamation na pinagawa or kumbaga pinamunuan ng mga Cayetanos, no? Except of course si GM Lino, yung mag-asawa ng Alan and Lani Cayetano, na nagkaroon ng pagre-reclaim or reclamation, no? Nagkaroon ng reclamation sa may bandang Laguna Lake na kumbaga nasa jurisdiction ng Taguig. At hindi naman ito ikinaila ni Senator Alan Cayetano dahil inamin niya na kaya yan ginawa ay para daw mawala ang informal settler or para yung mga sindikato daw ay hindi angkinin yung lupa. Basta ganun po yung kanyang pagkakasabi sa kanyang video. Parks, iba't iba pong mga mga parks na para lahat sa tao na libre po ang paggagamit nila. Iniimbitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll, yan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Lahat ng narinig nyo po dito, objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga. So ngayon naman po ang sinasabi ay yung mga park na yan ay kukunin ng national government. So I have had the blessing po ng aking ama ay naging assemblyman ng Taguig Pateros Muntinlupa ng 1984 at ako naman po ay naging konsehal ng 1992, naging vice mayor, kongresista 4 na beses diyan po sa siyudad ng Taguig at Pateros. So yung history po niyan na ilan administrasyon na po ay alam natin. In fact, ang una-una kong privilege speech po ay yung LLDA. I see the Laguna Lake, I see the authority, but where is the development? So kung gustong tignan po ni Senator Lacson, ang ating pong Senator Judge Troll, ang development dyan sa lake, he is most welcome. Kung gusto niya medyo kalkalin yung ginagawa ng LLDA, why not po? In fact, di ba, tinatanong ko sa DPWH at saka DPWH at DOTR, bakit yung lakeshore na road na inapprove, I think sa Koreano inutang ngayon, bakit walang railway at kompleto ba to sa mga environmental impact, di ba? Pero dito po sa side ng Taguig, nakatatlong administrasyon na po yan. Aquino, Duterte, Marcos. Gobyerno po ang gumagawa. So the coordination is government to government. Mostly po yan ay national government. So wag kayong mag-alala mga taga-Taguig, hindi po kayo mawawalan ng park. Pagka yan po ay inungkat, makikita po na dahil po sa local government from the barangay to the city, to the national government, na protektahan yung lugar na yan kasi naagaw po yan. Kung hindi po mga sindikato, may mga informal settler din nung araw, pero meron din po mga sindikato, whether they're marami pa isa-isang tao na kinakamkam ang lupa dyan sa may lakeshore. Kaya minabuti po ng napakaraming ahensya. Actually, napakaraming secretaries na ang pumunta dyan at matataas na opisyal ng gobyerno at lahat sila nagagandahan. Pag Christmas po, di ba?
So, in other words, hindi po niya dininay itong reclamation. At di rin niya naman dininay na walang permit. Okay, pero yun nga mga clear, medyo masakit daw dahil fake news. So pakinggan po natin kung ano itong sinabi ni Senator Alan Cayetano. Aaminin ko sa inyong lahat, medyo masakit sa amin. Mag-asawa ni Lani, masakit po sa amin 1.3 million Tagigenyos na may fake news na paulit-ulit-ulit na fake news. But I'll say it out of love. Sabihin mo lang misinformed yung mga tumitira po. Tama pala talaga ang Panginoon na kapag ka may struggle, pag may bagyo, pag may storm sa buhay mo, may opportunity din. So yung naging Teka lang. Binanggit niya na yung mga accusers niya misinformed. Diba, dapat, sana lang, di ba? Kasi, bigla niyang pinihit yung issue patungkol sa tama po ang Panginoon. Di ba, pag may struggle, hindi yun yung issue. Ang tanong, may permit ba? Di ba, anong fake news doon? Meron bang permit? Walang permit? Yung bang ito bang reclamation mo ay naka-report o in disguise lang? Kasi ang sinabi is slope protection. So ano ba talaga? Slope protection o reclamation? So yun lang naman yung issue dun Diba? Yun lang yung issue dun. Saka hindi niya to dininay, mga kaklir. Itong reclamation na nagaganap sa may bandang Laguna Lake na parte ng Taguig, hindi po niya yan dininay. So, muli, di ba, mapapansin natin na umiba siya ng issue. Patungkol sa Panginoon, patungkol sa struggle, instead na doon ibaling yung tanong sa issue talaga. Patungkol sa pag-reclaim, no? Pagsasagawa ng reclamation ng walang permit. opportunity, naging spotlight dito sa Taguig, napakarami po pa rin dumadalaw at napakaraming nag-aaral at pakonti-konti na-establish na instead of a place that investigation should happen, any allegations dapat maimbestigahan yan. Welcome yan. Kaya nga, kakasabi lang sa akin ni Mayor Lani, sana mag-walkthrough sila. Lahat ng namimintas, lahat ng ano. Actually, oo naman, ito mga kaklira. Kasi 9 months ago pa. Kailan ba to? October 29, 2025, ito na po yung balita. Okay, puntahan po natin, Ito na po yung balita. Iniimbestiga na ang mga proyekto sa Laguna Lake na nasa Taguig na hindi nakatutulong sa problema sa baha ayon sa DENR. Iniimbestiga na ito ng ahensyang dapat ay dinaanan muna ng proyekto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is a flood control project within Laguna de Bay. But if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake, right along C6. Ganyan inilarawan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang proyekto sa baybayin ng Laguna Lake. Pinuntahan namin sa Taguig City ang proyekto na ayon sa DNR ay hindi nakatutulong sa problema sa baha. Ilang traktora ang patuloy ang pagtatambak ng lupa sa lawa. Magkakaibang proyektong magkakatabi ang sabay-sabay na ginagawa. Teka lang. So, Senator Alan Cayetano, ito ba fake news? Di ba? Instead na flood control project ang gawin, yun, lumabas na reclamation. Di ba? Diyan, sa Taguig. At ito naman ay hindi mo dininay. Okay? Kikita sa mga nakasabit na tarpaulin ng mga proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang reclamation, isang multipurpose hall ang itinatayo. Ang katabing reclamation, improvement of Laguna Lakeshore area naman ayon sa TARP. Meron pong ilang proyekto na sabay-sabay ginagawa dito sa Laguna Lake sa bahagi ng Taguig City. Itong aking kinatatayuan, ang description dito ng DPWH ay rehabilitation of flood mitigation structure. At nakita nga namin, meron ng dating struktura dito. Ang nangyayari ay tinatabunan nila ng lupa ang bahaging ito. Ayon po sa DNR ay patuloy ang kanilang verifikasyon. Wait, di dumaan sa LLDA kaya iniimbestigahan. So, yun yung issue. May permit ba? Legal ba? Hindi yung issue na maganda yung Taguig, maraming pumupunta sa Taguig, maraming gusto na mag-aral sa Taguig. Hindi yung issue. Ang tanong dito,
Kung itong ginawang reclamation, makakatulong ba para maibsan ang baha? Di ba? Pangalawa, may permit ba? Pangatlo, para saan ba to? Di ba? Sino ang makikinabang dito? Kasi, kumbaga, in a way, baybayin ang Laguna Lake, tatabunan mo ng lupa, edi, mas makakasira ka sa nature. Ang sabi nga dito, hindi ito makakatulong sa paglutas sa problema ng baha. Sa mga proyektong ito, dalawa ang flood mitigating structure, Phase 4 and 5, na parehong mahigit 141 million pesos ang presyo. Pinuntahan namin ang City Hall ng Taguig para kunin ang kanilang reaksyon. Wala pa silang pahayag pero patuloy naming hinihingi yan. Habang ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nangangalaga sa lawa, nagsasagawa ngayon ng investigasyon sa nabanggit ng mga proyekto na hindi anila dumaan sa kanila. Paalala ng LLDA, merong regulasyon at prosesong dapat sundin bago mapayagan ang mga development sa lawa. Hindi po siya coordinated sa LLDA and titignan po namin at makikipagtulungan din kami sa DNR to check if these projects are given po the environmental compliance certificate. O, di ba? Ang daming violations. Tapos, ang lakas magsalita ng bend the law, bend the law. Yung pala, di ba, sino ba yung nagbe-bend ng law? Ayan. O, di ba, I mean, anyway, ako, nadinig ko talaga si Senator Alan Cayetano na parang in a way, sarcastic, magsalita, isama na natin si VP Sara, bending the law, bending the law. Parang may kinukutya kasi silang isang senador na nag-oo, and of course, nung nagkatanungan between Senator Erwin Tulfo and Ombudsman Boying about can you bend the law? Yan, di ba? So every now and then, ginagamit nila tong parang sarcastic na pamamaraan. So bending the law. Ito pala, paano yan? Si Senator Alan Cayetano, hindi niya to tinutulan hindi niya to tinanggi. Pati mayor, ayan, binibigyan na pala sila ng notice. Diba? As early as what? October 2025. Pero parang deadma lang. Okay? Deadma lang. Kasi yun po yung initial step. They have to know na kung ano man yung balak nilang gawin dyan, magre-reclaim dyan, they have to consult us, to ask us, to get clearance permit. Sa lahat ng, kasi dapat may ACC yan, may public consultation yan before you do any construction there. Ayon sa DPWH, iimbestigahan nito ang mga proyektong pinuna ng DNR. Kailangan imbestigahan yung mga sinasabi nilang reclamation na mukhang questionable. As for the Dyke Road that I think dates Teka lang actually sobrang busy ni attorney. Sobrang busy ni Senator Secretary, no? Sobrang busy ni Secretary Vince Dizon. Pero 9 months na to eh. October 29, no, 2025. Pero parang ngayon lang lalong umingay, nung pinaingay, muling umingay nung iniimbestigahan ni Senator Lacson yung flood control projects dito sa Taguig. So ano kaya nangyari at the time na ito ay pinaasikaso sa DPWH? Pero ang alam ko naman kasi napahinto. Pero parang hindi maingay kung nagkaroon ng pag-iimbestiga, kung may criminal liability ba, kung nakasuhan na. Parang wala, no? Ngayon lang. Sa pagpupursige, ni Senator Ping Lacson. way back pa to Secretary Babe Singson, yun talaga ay primarily a road project. No? Pero syempre, dahil may embankment, may kailangan gawing slope protection doon. Para sa GM, Wait. Way back pa to Secretary Babe Singson, yun talaga ay primarily a road project. So, No? Pero syempre, dahil may embankment, may kailangan gawing slope protection doon. kaya nilagay diyan sa project ni Senator Alan Cayetano na hindi reclamation, kung hindi slope protection. Pero parang 9 months ago pa to eh. Diba? 9 months ago pa to, pero parang hindi masyado umingay. So, ngayon lang ulit. Diba? Malamang isa ito hindi ako eksperto, pero maybe isa ito sa nagiging cause din ng pagbaha sa Metro Manila. 'Di ba? Dapat matignan kung anong cause nito, or rather anong result nito, anong consequence nito. 'Di ba? Anong nagiging effect nito
sa pag malakas ang ulan. Itong ginawang reclamation to, hindi pa lang malaki na yung sukat or yung area na nagkaroon na ng reclamation. 'Di ba? Oh, so tuloy tayo ulit pinakita ko lang sa inyo kasi sabi niya fake news daw. Yan na yung news hindi naman siya talaga slope protection. Baka naman misunderstand, baka mali sumbong sa kanila, baka sa galit nila, nabulag sila, welcome sila sa Nabulag, October 2025 pa nga Kaya nga ang tanong natin, ano ba yung ginawa ni Secretary Vince dito? Diba? Anong ginawa ni Sec Vince dito? Napahinto ba ito? Napahinto ba ito agad? Okay? Kasi alam ko, nagsulat na ang LLDA kaila Mayor Cayetano. At parang nadinig ko naman sa ibang news na nung na-call out ay huminto naman. Pero syempre, ang laki na niyan Kaya nga ang tanong ni Sir Ted Filon sa LLDA, paano yan? Ano gagawin dyan after? Kung napakalawak na ng area na nagkaroon ng reclamation. Diba? So, okay. Ito naman, puntahan natin mga kaklira. samahan pa niya. O, di ba? Sabi niya, buti mag-walk through para samahan dahil may fake news. Pero yung area kung saan nagkaroon ng reclamation, hindi naman siya fake news. Totoo naman. At nung sinabi ni Senator Alan Cayetano, kailangan hanapin natin yan. Ito nga daw ay para maproteksyonan at hindi yata tirahan ng mga informal settler kaya siya nagpagawa ng ganyan. Or kumbaga, bakit tinayagan ng ganyan? Tanong, bakit nga nagkaroon ng private? Saka mga ka-clear, again, okay, kung maganda man ang purpose mo, kung maganda man ang intention mo, ang tanong, may permit ba? Dumaan ba sa LLDA? Dumaan ba sa DENR? Yun Kahit sabihin mo na napakaganda ng iyong purpose, napakaganda ng iyong intensyon. Ang tanong, sumunod ka ba sa batas? O bend the law ang pinairal. Diba? So, ito mga clear. After that, ito naman, Ito naman. Ito. Siyempre, come to the rescue, mga ka-clear. Come to the rescue. Okay? Madali naman puntahan, madali naman alamin, kesa sa yung puro pamumulitika na lang. Ang ganda. Hindi naman pamumulitika mga klip, pinakita ko sa inyo yun galing sa GMA, di ba? Yung patungkol sa reclamation na walang permit. October pa siya, 2025. So, nagkataon na siguro na sabay dito sa pinupush ni Senator Lacson, umingay din to. Hindi naman pwedeng itago yung reclamation. Inamin din naman ng kapatid ni Senator Pia na si Senator Alan na totoo naman nagkaroon ng ganyang project sa Laguna Lake. Pero yun nga, walang permit. Hindi dumaan sa tamang proseso. Nung mga naging project mula nung naging mayor si Mayor Lani Cayetano na agapan na ho dyan despite the reality na bahain talaga ang lugar dahil madaming napakababang lugar dun sa Taguig. Ngayon, mga kaklit, tignan nyo. Ngayon, pag bumaha sa Taguig, justified. Diba? Kasi marami talagang bahain dyan sa Taguig, so justified. Pero pag bumabaha, at hindi naman kayo nako-call out sa inyong mga proyektong katulad niyan, ang lahat ng sisi kay Pangulo. Wala kayo inaako. Diba? Ngayon medyo nabubuking o nasisilip ang mga ginawa dyan sa Taguig, sasabihin nyo na lang na normal lang ang bumaha. Samantala, mga ka-clear, nung nagkakaroon ng struggle sa pagboto sa Senate President, talagang kailangan ang Maleta Boys at pag-usapan ang di umanong maanumalyang flood control projects sa panahon ngayon. Diba? Pero yung flood control projects nila na hindi naman pala dahil ayon sa mga nakaobserba,
mas lalong magkakaroon ng issue pag bumaha dahil hindi siya nakakatulong na maibsan ang baha. Yung proyektong ginagawa dyan sa Taguig. Pero ngayon, sa kanila, tignan nyo, mukhang normal na kapag bumabaha sa Taguig. Iba na, di ba? Iba na ang naratibo, di ba? Nag-overflow talaga yung Laguna Lake. O, di ba? So, instead na ayusin yung Laguna Lake, di ba? Instead na ayusin yung Laguna Lake, i-reclaim nyo. Magkakaroon ng reclamation. Tapos ngayon, ay, normal lang bumaba kasi umaapaw talaga yung tubig sa Laguna Lake. So, ano dapat gawin para hindi umapaw yung tubig sa Laguna Lake? Naano ho yan, naagapan ho yan ng napakagandang mga proyekto na nag-a-address ng flooding doon. May mga lugar talaga na yung biglang parang flash flood, talagang aangat at aangat din yung tubig. O, di ba? Pero, kung hindi pa ito naging issue, lahat ng baha sa buong Pilipinas ang itinuturo ninyo. Pangulo. Tapos, papasok niyo pa yung Maleta Boys. Di ba? At as in talagang pinush ninyo. Problema. Ang kwento naman, hindi nagtutugma-tugma. Pero bumababa din kaagad. Wala ho yung nakikita nyo dun sa mga video ng ibang lugar compared sa ibang lugar sa Metro Manila. And for that, we're very proud. O sige, proud kayo na gumawa niyan. Walang permit. Di ba? Walang permit. So ano ngayon ang sabi ni Senator Lacson? Punta tayo, ha? Okay, let's go. Kasi dito mga ka-clear, di ba sabi nga ni Senator Alan Cayetano, medyo masakit. Tapos ang dating pa is binabaliktad, no pa. So babaliktad rin or magbabaliktad sa allegation na kinakamkam, baliktad po. Yan, baliktad po. Tinuro na naman niya yung DPWH, palibhasa, maraming korupsyon sa DPWH. Automatic, may ghost na. So hanggang ngayon po, hindi maturo kung nasaan ang ghost. Kaya nga nandiyan dyan si Senator Ping Lacson at tutok na ang ombudsman sa mga records na ipinasa. Senator Lacson, di na nga dumaan ng Senado eh. Diretso na sa ombudsman, yun talaga yung dapat. Pag may dokumento ka na, huwag ka na puro pamidya-midya lang. Isampa na ang kaso sa kinauukulan, di ba, na ahensya. So, ayan, nagturo na naman siya, marami daw kasing korupsyon sa DPWH. Paano to? Paano itong nagkaroon kayo ng reclamation ng walang permit? Anong sabi? Okay, ito ang sabi ngayon, mga ka-clear. August 4, merong nilabas na suwestyon. Itong si Senator Lacson. Lacson eyes forfeiture of land allegedly reclaimed illegally by Taguig. So in other words, mga ka-clear, mukhang hindi na ito maibabalik sa dati. Kasi napakalawak na po ng mga lupa na nagkaroon ng reclamation. Diba? Sabi niya, Senator Panfulo Lacson on Tuesday said portions of Laguna Lake allegedly reclaimed illegally by Taguig City should be forfeited in favor of the government. Paano yan? Sabi niya may mga private na. In other words, imagine nyo mga kaklira, kung maliban kina Senator Alan Cayetano, yung mga pribadong kumpanya, inalaw niya na magkaroon ng reclamation sa parte ng Taguig dito sa Laguna Lake? Diba? Yun eh. So, paano to kung ipo-forfeit? Paano na yung kung may usapan sila ng mga pribadong kumpanya? Wala nang kikita. Tingin ko, tama yung suggestion ni Senator Lacson na ginawa yung illegal, walang kaalam-alam ang LLDA. Diba? Alam nyo naman na supposed to be dapat meron kayo susunding batas pero tinuloy nyo pa rin. Magkano yan? Millions of pesos yan. Kasi parang sa isang phase, 94 million yata ang nakalaan. Diba? Tapos ipapasagot nyo, imagine nyo mga klira, 94 million pesos bawat isang phase dito ng reclamation. Pero pinalagay is slope protection. Doon pala may panloloko na. So slope protection para siguro pagka maulan, hindi magkakaroon ng erosion, di ba? Lalo na sa mga slope na areas na may slope yung kanyang topography, di ba? Yung kanyang
tawag ito, nature, di ba? So, pa-slide or slope siya, so para maiwasan yung erosion, di ba? Landslide. So, kailangan ng slope protection. Yung pala, kamukat-mukat mo, hindi pala siya slope protection. Reclamation. Di ba? Hindi ba yan panloloko? Tapos, pinapasagot nyo, 94 million, isang phase, sa gobyerno sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. So, paano yung mga private companies dyan? Anong papel niyan? Diba? So, tingin ko talaga dapat ito maimbestigahan kasi may kausap ba? May kausap na pribadong kumpanya? Tapos, pinopondohan ng DPWH? Hindi ba doble yon? Diba? Dapat makita yon. Ano ang amount na ginastos ng DPWH para dito sa reclamation? At ano naman ang ginastos o magkano ang ginastos kung meron man pribadong kumpanyang involved? Kasi may binanggit si Senator Alan na yung gitna daw ay mga private eh. So paano nagkaroon ng private? Diba? Oh, malulunod sa katotohanan. He will drown in truth. Okay, sabi niya. Aside from the PRA and Ombudsman, we will closely coordinate with DPWH, Central Office LLDA, and other concerned agencies not only to jail the crooks behind these grossly anomalous and patently illegal activities, but also forfeit the already reclaimed lakeshore forfeit the areas reclaimed but also forfeit the already reclaimed lakeshore areas in favor of the national government. There is no turning back. Diba? Kaya, alarmado. Paano kung may kausap sila dito? Paano kung meron sila napangakuan dito? Kung nga, mga kaliwa ko sinasabing, ito na yon. Pero may mga pribadong kasamahan na nag-reclaim. Nagmuha ng reclamation. So, tanong natin, di ba, kung may proyekto ka, 94 million yan, tapos hindi mo dinidisclose na meron kang pribadong kumpanyang kasama. So, 94 million para sa reclamation na supposed to be slope protection, tapos may pribado pang kumpanya na kasama, anong kababalaghan to? So, dapat ito, maimbestigahan kung meron pang, pondo na involved kung merong usapan sa mga pribadong kumpanya. Diba? Oh. Ito pa, mga ka-clear weight, ha? Meron din ako nakita dito. Kasi alam ko, meron ng mga pribadong kumpanya na pinatigil sa reclamation ginawa dito. Okay? So, let us see, mga clear. Ito, punta natin to. Okay, August 10, 2026. Okay, PRA to seize illegally reclaimed areas in Taguig. Okay? Ayan o, ping. PRA to seize illegally reclaimed areas in Taguig. August 10 to. Okay? So, pakinggan natin mga clear habang binabasa. PRA to seize illegally reclaimed areas in Taguig. Contractors face plunder complaints. Nako, may mga contractors pa. Most probably talaga, meron ditong may mga pribado. So, yung pribado ba na yun, doon sila kikita sa 92? Hindi. Sabi niya kasi kanina, may mga pribado pa, so different yun. Ibang usapan yun. Diba? Oh. The Philippine Reclamation Authority is moving to seize substantial areas of illegally reclaimed land in Taguig City, Senator Panfilo Lacson revealed, with the contractors behind 32 ghost flood control projects to face plunder charges for dilling the government using recycled photographs. Ayun. Okay?
So ito iba to ha, 32 ghost projects to mga ka-clear. Pero ito, ang isa rito yung ni-reclaimed. Okay? The logical conclusion there is to forfeit in favor of the national government. Dapat lang man, di ba? Dapat lang naman. Dapat lang. And that has been confirmed by PRA because there was not a single permit. O anong fake news dito? Mga ka-clear. Even if the Taguig government claims the reclaimed areas are local government property, Lacson stressed that local government units are not exempt from securing necessary clearance from the PRA, the Laguna Lake Development Authority, and the Department of Environment and Natural Resources. Tama. Kasi otherwise, makakagawa ka lang kung ano-ano dyan nang hindi na naaayos, nakiklear na mga ahensyang supposed to be titingin kung tama yung proyekto, kung ano magiging epekto nito sa environment. Hindi ba? Okay. Some portions of the lands where multipurpose buildings and parks are being built could be owned by the LGU. But even the LGU cannot reclaim land without the needed permits. The land will be forfeited in favor of the national government. Okay? Sabi kasi dito, he pointed out that physically impossible of the projects, noting that sheet piles were driven into open water rather than actual slopes. So, hindi siya slope protection and mitigation. Yung ginawa, kasi reclamation siya. What is your slope protection if there is no slope? Because you put it in the water. Yun. Diba? Ayan, contractors who did not cooperate, whose companies Lacson identified as St. Timothy. Mga Diskaya, mga ka-clear. St. Timothy, St. Gerard, Diskaya, Top Notch, Catalyst, Builders, and DAL. Ba? To survey the damage, one PRA official had to bring his children to neighboring Taytay, pretending to buy street food just to safely launch a drone over the Taguig site. Despite the earlier intimidation, may intimidation daw. Lacson noted that the PRA is now very enthusiastic about resuming the forfeiture process. So, paano itong nagkaroon daw ng, mga clearweight nagkaroon ng intimidation? Ha? Teka lang, hanapin natin yan. So dito, nagkaroon ng intimidation kaya walang nagagawa, nahaharas ito. Earlier, Lacson revealed that the reclaimed areas has reached roughly 84 hectares. Laki din But PRA personnel can no longer physically inspect the site because they were being followed and harassed. Pero dapat hindi nila ito tinulugan. Dapat nag-file agad ang PRA ng kaso para hindi na lumaki. Diba? Kailangan pa ba ng isang Lacson para umingay ito? Nasa news na yan as early as October pero parang walang nangyari. Ba? Yun lang mga ka-clear. Pinakita ko sa inyo yan. Kaya nasasaktan sila, pero ito yung katotohanan meron pa dito mga clear. Sige, pakinggan natin to. Pakinggan natin. August 4. Siya, hindi lang sa iniimbestigahan ni Senator Panfilo Lacson ang reklamasyon sa Laguna Lake na saklaw ng Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa kanyang ex-account ngayong umaga, sinabi ni Lacson na nagbukas ng Cauldron of Worms, kaldero ng mga uod ang case study niya sa Taguig City. Matapos anya ang kanyang pulong kagabi sa mga opisyal ng Philippine Reclamation Authority o PRA. Bulaan niya sa mga ghost na slope protection projects patungong illegal na reklamasyon sa Laguna Lake. Bukod sa PRA, sabi ni Lacson, nakikipagpulong na rin siya
sa DPWH Central Office, gayon din sa Laguna Lake Development Authority at iba pang ahensya. Hindi lang anya para makulong ang mga kawatan sa likod ng mga matitinding anomalya at iligal na aktibidad, kundi para na rin anya makuha, ma-forfeit ang reclaimed lakeshore areas para mapunta sa national government. Sabi ni Lacson, no turning back o walang atrasan. Ang kanyang teaser sa kanyang ex account ay malulunod sa katotohanan. Matatandaan na nung nakaraang linggo, inimbitahan siya ni Cayetano sa Taguig. Sinabing malulunod siya sa katotohanan kapag bumisita siya sa lungsod kung saan magaganda raw ang mga proyekto at kanya nang itinanggi na may mga ghost projects. Ayan. Ako si Nim sa Travel. Okay mga Korean na ha, talagang tutok. Tutok na tutok dito sa Senator Lacson. Diba sabi natin, as early as October, alam na pala na meron. Ano nangyari? Ba't hindi agad ito na-imbestigahan? Diba? Tapos may problema pala sa flood control. Ang inuna ni Senator Pia Cayetano, of course, Maleta Boys. Yung pala, ang laking multo nito sa Taguig City. At ang multong ito, lumalabas ay alam ng mga Cayetanos. Senator Pia, Senator Alan, at Mayor Lani Cayetano. Okay? Mga clear. So ayan na, umamin, nasasaktan siya. At ang hirap niyang mapaliwanag ito dahil nagsusumigaw din at malulunod din tayo sa mga dokumento. Okay? Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Don't forget to like, share, and subscribe. Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Tricia Marti, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon Guanyo, and Show My Mami. Okay? Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Crecas, nagpapaalalang, huwag tulugan inyong karapatan. Bye-bye!